Another tip para sa mga nagde-devotion, especially sa mga kapatid ko dyan na baby Christians, yung mga bago pa lang. Meron kasing dalawang nagtanong sa akin yan na naghihingi ng tips kung paano daw mag-devotion. So, ito na, isa sa mga tips ko at ginagawa ko personally. Okay. So, pag po tayo nagde-devotion, for me ha, is syempre, importante yung tama pong interpretation or yung context. 'Di ba? Totoo naman yun. Kasi halimbawa, meron kayong nakita na something. Tapos, hinusgahan natin base dun sa pangunawa natin at nakita natin. Pero hindi natin alam yung buong kwento. Bakit ba nangyari yung pangyayaring yun? So, importante po sa pagbabasa ng Bible at pagpapaliwanag ng Bible ay yung context. Pero, para po sa akin ha, pag devotion kasi personal po yan na pakikipag-usap sa Panginoon. Kung tatanggalin natin yung context, tatanggalin natin yung cultural references, kasi po iba po yung Israel, iba po tayo mga Pinoy. Meron silang mga kultura, paniniwala, tradition, even yung mga bagay na ginagamit po ni Jesus na illustration. Sa kanila, unang tingin pa lang nila yon kahit hindi yun i-explain ng Lord. Mapapansin niyo po yun sa teachings ni Jesus, sa mga parable niya, yung asin, yung wineskin, yung igos, mga ganon. So, gets na agad nila yun kasi lumaki po sila doon at araw-araw nila yung nakikita. So, agad, kahit hindi explain ni Jesus, intindi na po nila yon. So, sa atin minsan, hindi po natin yung mag-gets. So, paano, pag meron kang na-encounter sa pagbabasa mo ng Bible na hindi mo mag-gets, wag unang-una kapatid, huwag mong iiwasan. Okay? Yan po yung problema ng mga baby Christians. Even tayo, po na kahit mga mature, matagal na sa pananampalataya. Dahil takot tayo na ma-share po yung word of God out of context o mai-interpret po natin yung word of God out of context, yung mali yung pagpapaliwanag. Nai-intimidate tayo, tapos hindi na po natin siya babasahin or hindi na natin siya share. So, isang tabi nyo muna yon. So, kasi for me, ang devotion ay personal po na parang heart-to-heart talk sa Lord. Mentoring session po ito. Isipin nyo parang mini-mentor ka ng Panginoon. May itinuturo siya sa'yo personally for you. Wag mo nang isipin yung original na tumanggap niyan, wag mo nang isipin yung cultural references, wag mo nang isipin yung context. Ang isipin mo, ano ba yung gustong ituro ng Lord sa'yo? Kasi po madalas yung mga Bible verses po na babasa natin everyday, yan po ay may gustong ituro sa atin ng Panginoon na pag binasa ko itong text na to, may paliwanag ako, patama sa akin. Pero pag binasa ng iba, halimbawa kayo po, may iba rin kayong interpretation kasi yun ang kailangan mo. So, anong gagawin mo? Una, pag hindi mo talaga siya magets, write it down. Write it down, kapatid. Kaya nga po, di ba, dun sa share ko po sa inyo, papakita ko dyan yung video. Ayan, di ba? Kailangan isulat mo siya. Kasi pwede nyo gawin, kung ano yung nag-stuck sa'yo, isulat mo. Tapos, kung ano yung sa tingin mong meaning niya sa reflection and then prayer. Meron namang gumagamit ng methods. S for scriptures, yung SOAP, yun po yung ginagamit ko. S for scriptures, O for observation, A for application, and P for prayer. So, scriptures, observation, application, and prayer. Pwedeng ganun. Or, guys, gawin nyo pong kaugalian na isulat nyo yung mga tanong na gusto nyong maunawaan. Yung hindi nyo magets, Lord, bakit ganito? So, isulat nyo. Anong ibig sabihin ng ganito? Anong ibig sabihin ng ganyan? And then, pray about it. Maniwala kayo, guys. Kaya po ni Holy Spirit na ipaunawa sa atin at ipaintindi sa atin yung meaning ng mga tanong na yon. Basta maniwala lang kayo. At huwag nyo madaliin. Basta manampalataya lang kayo na masasagot yan. So, everyday, isulat nyo yun. Tapos, pag meron kayong free time, after nyo ipag-pray, pag meron kayong free time the whole day, isingit nyo yung pag-isipan nyo. Balikan nyo yung question na yun. At isipin mo, gamitin mo yung logic.
So ilagay mo yung sarili mo doon. Lord, anong ibig sabihin nito? Tapos isipin mo yung nangyayari sa buhay mo. Pwede mo bang i-connect yun? Yung naisip mong meaning or interpretation dun sa tanong na yun, dun sa nagpapahirap sa yung hindi mo maintindihan, tapos i-connect mo sa sarili mo, makukulat ka, kapatid. Grabe, ang galing ni Holy Spirit. Minsan hindi alam ng ibang tao yung pinagdadaanan mo, pero alam ng Lord. Connected dun sa mga binabasa po nating devotion everyday. And then, magugulat ka din. Kasi nga, sabi ko po sa inyo, pag magbabasa kayo at kayo po ay beginner, make sure na huwag kayong grasshopper na patalon-talon. Ang gawin niyo po ay book per book. Kung kayo ay Mateo chapter 1 ngayong araw na to, Mateo chapter 2 naman kayo bukas. At magugulat kayo talaga habang binabasa niyo po yun, after a week or few days or a week or second week, lahat ng mga realization nyo, interpretation nyo, mga nasagot na question nyo na naisulat nyo dito, ay grabe, para siyang isang puzzle na unti-unting nabubuo. Grabe, mamamangha po kayo sa Panginoon. Subukan nyo lang. And then, kung hindi na talaga kayo ng powers nyo at nababagabag kayo, ano bang ibig sabihin nun? Baka mali yung interpretation ko. You can always search for it. I-google nyo, tanungin nyo si ChatGPT, pero make sure, na meron na kayong personal na interpretation bago po kayo manghingi ng tulong kay Google at saka kay ChatGPT. So, i-compare nyo lang to make it fun. So, yun lang po. God bless.